ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita ko sentiment. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal mo First Swallow, SMNA News. Ayan po, Atty. Sal, ano po masasabi ninyo sa balitang ito? Paano magiging broker yan eh? Pareho sila bagsak sa survey. Ang magiging broker lang kung mataas ang credibility mo. Tanggap ka sa dalawang sides. Pero sa babae yan, wala, bagsak na siya eh. Kaya nga, pinipilit niya na i-resurrect ang image niya. Kaya nagkaroon siya ng hearing, para publicity stunt, makuha niya yung mga photo ng grupo ng Duterte. Pero wala eh, nasira na yung credibility niya. Yan po, mabigat ang paratang ni Atty. Sal Panelo. Kaya dyan sa ating senadora na si Mangga Amy Marcos. Kumbaga wala na talaga siyang tiwala dyan sa babaeng yan. Na kesyo talagang nagamit ang mga Duterte. Dahil dyan, bumagsak talaga ang rating. Ano nga ba ang silbi ng hearing? Dahil ba sa nagagamit kong hearing na to na pinagpangungunahan ni Senadora Amy Marcos? Dahil nga ba talaga siya sa mababa ang rating niya sa survey? Dahil isa nga siya talaga sa kumakandidato at syempre humihiwalay na siya sa alyansa. Isa pa yon sa mga kontrobersya na balita ngayon. At ito pa, talaga bang nagagamit ang hearing o ginagamit niya ang hearing para medyo expose naman siya sa mga tao? Ito, kahit na hindi na siya gumakandidato, na-expose naman siya sa hearing. Di ba? Halata naman. Kaya heto po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. At dito po sa video ito, magsasalita po si Vice President Inday Sara tungkol sa update ng kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte, ang ating mahal na Pangulo, na dating mahal na Pangulo. Kasama niya rin po na magsasalita ang kanyang kapatid sa ama na si Kitty Duterte. Kaya ito po ang latest update ngayon sa larangan ng balita tungkol sa mag-ama na Inday Sara at Rodrigo Roa Duterte. Kaya ituloy po natin ang video ito. At syempre, umpisahan po natin sa pinakaunang video. Vice President Sara Duterte na mas lumalalim ang kanyang ugnayan sa kanyang kapatid na si Kitty Duterte at sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Pinasalamatan din ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin kung bakit sa report ni Anton Cero. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa hindi inaasahang pagkakataon na nagbigay daan sa kanilang pagkakaayos ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanaunahang pagkakataon, sabay na dumalaw sina Vice President Sara Duterte, Veronica Kitty Duterte at Hanilid Avancenia kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng International Criminal. Sa bagay, nung presidente nga si dating Pangulong Rodrigo Tatay Digong, medyo siguro busy nga, kaya hindi sila nagkakatagpo ni Inday Sara. Kaya minsan nga, di ba, sa Hong Kong, hindi rin sila nagkaabutan doon. Dahil medyo nagkakaroon po sila ng medyo maliit lang na gap, ganun, di ba? Kaya ito, tuloy po natin ang video. Call to ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands nitong Martes. Kaya po kasama. Kitang-kita po natin kasama ni Vice President Inday Sara si Kitty Duterte dito sa video ito. Extra time to make up for the time we lost for some things that happened inside. I believe he's happy because Kitty and I were there and then we talked about her boyfriend. I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. And ayun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and
things that will give him strength. Sabagay, kailangan nila maging positive. Dahil kailangan nila na magtulungan alang-alang sa kanilang ama. Dahil kailangan ng kanilang ama na si Rodrigo Roa Duterte ang suporta, pagmamahal sa kanilang pagmamahalan. Ipakita nila sa kanilang ama ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Para, kumbaga, habang nasa kulungan ng kanilang amay, kampante naman siya. Para alam niya na hindi nag-aaway ang kanyang mga anak. Di ba? Mga kanyang pamilya, hindi nag-aaway-aaway. Todo suporta pa rin talaga sa kanya. Yun ang kailangan ng ating dating Pangulong Roa Rodrigo Duterte. While he is inside. Pagdating naman sa plano ng iba pang anak ng dating Pangulo na sina Mayor Sebastian at Congressman Paulo Duterte na bumisita, sinabi ni Kitty na inaayos pa nila ang schedule. So, there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na naman na isa. So, as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the campaign. Yeah. Sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya, sinabi ni VP Sara na nagkaroon siya ng mas malalim na ugnayan kay Kitty Duterte. Yun. I'm Yun. blessed because Kailangan nila ng lalim na ugnayan sa isa't isa para may pakita nila sa kanilang ama na si Rodrigo Roa Duterte na masaya sila ang ugnayan nila sa isa't isa. Yun na lang ang tanging kailangan maipadarama nila sa kanilang ama. I gave the sister what happened to me after the attacks, the confidential contacts, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kiki, and I'm happy now. Pinasalamatan din niya si Marcos Jr. dahil niya nagkaroon ng pagkakataon para sa pagpapatawad sa pagitan niya at ng kanyang ama. I'm happy as well, and this really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father. Yan, hanep din, di ba? Kumbagay, talaga mapagkumbaba pa rin ang nararamdaman ni Inday Sara kay Marcos Jr. Diba? Pinasalamatan pa po, di ba? Yan po, narinig po natin na pinasasalamatan niya pa si PBBM. Diyan sa video niya. Daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family. Dahil dito, nagkaroon naman sila ng pagkakataon na magkaroon ng mas maayos na ugnayan bilang mag-ama. Ito na niya ang pinakamahabang pag-uusap nila ni dating Pangulong Duterte dahil habang siya lumalaki ay busy ang dating Pangulo sa kanyang trabaho. Tama. One of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country. Kasi ganito yun. Hindi rin kasi biro ang makulong ka na wala kang pinaglilibangan, nandun ka lang sa isang kwarto dahil nakakulong ka. Kailangan din ng kanilang ama na si Rodrigo Roa Duterte na laging laging dumadalaw. Diba? Narinig nga natin kay Kitty Duterte, diba? Salitan sila. Kailangan nila 'yon. Kailangan nila maipakita nila sa ama nila na lagi silang dumadalaw. And now I have this every day with him talking about life, talking about family. Pero sakit din na nararamdaman ng ating dating Pangulong Roa Duterte. Napakasakit po ang nararamdaman niya ngayon. Gustong-gusto niya na raw pong umuwi sa Pilipinas. And for that, I feel like I am blessed. Sinangayonan nito ni Kitty at sinabing ikinatuwa ng kanilang ama na nagkakaisa silang mga magkakapatid. Yun ang dapat. We've been more united, not just with our siblings, but with everyone else in the family. So, he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters. Sa tanong kung may paghihinayang ba na tumakbo si dating Pangulong Duterte sa pambansang politika noong 2016, iginit ni VP Sara na wala ng saysay ang pagsisisi sa nakaraan. I really believe that Oo, dapat wala na pagsisisi. Move on na.
kailangan mag-move on na rin sila. Pero kailangan nilang kumilos kung ano man ang gusto ng tao sa kanila. It's futile to, regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So everything that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward. Tungkol naman sa tanong kung sinisisi ba siya ng kanyang ama sa naging tandem niya kay Marcos Jr. ng halalan, sinabi ni VP Sara na hindi kailanman ito nagbitaw ng anumang salita tungkol dito. Ever since, wala siyang sinabi sa akin. Yan malinaw na malinaw. Wala pong sinabi. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. Kayo na mag-decision yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. Dagdag pa niya, naniniwala siyang hindi ugali ng kanyang ama ang sisihin ang iba. I don't remember PRD na naninisi. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you. Bukod sa ang ating dating Pangulo ay hindi siya naninisi. At nung kasagsagan niya, nung kanyang pagka-presidente, unang-unang nakita ko sa kanya, hindi siya balat sibuyas na makikita natin sa nangyayari ngayon. Puro mga balat sibuyas ang mga politiko ngayon. But I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Attorney San, matagal niyo na pong kilala si dating Pangulong Duterte. Ano ba ang relasyon nila Vice President at kung bakit ito nasabi ng pangalawang Pangulo, Attorney? Talaga ko, there is nothing more to add. She has sufficiently explained the circumstances surrounding her relationship with the father. Kaya, bawat salita niya, pinaliliwanag niya. At natural lamang yun. Dahil may kanil-kanila silang mga posisyon sa gobyerno, wala talaga silang oras na pagkakausap ng matagalan. Yun, napaka-busy rin ni Inday Sara. Busy rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at busy rin si Paolo Duterte. Si Basti, busy rin. Kaya sila, hindi rin sila nagkikita-kita minsan. Puro mga busy noon. Ngayon, nakakulong na ang kanilang ama. Doon na nila ipinapakita na kailangan na nilang mag-alternate o magsalita ng pagdalaw. Kailangan na talaga ng ama nila yun. At ang relasyon niya naman sa kapatid niya, ganun din. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon sapagkat meron silang common problem, meron silang common enemy. So, talagang they will be joining forces. Yun ang mahirap. Yun ang kagandahan nun, sabi nila, na kahit na masakit man ang nangyari sa kanilang ama, karoon sila ng pagkakataon na magkaroon ng lahat ng panahon upang sila ay magkausap, magpatawaran kung ano bang mga alitan Magkakasala. dahil sa kanilang mga prinsipyo. Kanilang away-away. Pagkakataon na yung magkakapatid ay magkasama-sama. Tama. Niya ng lahat yun. Yun, napakalinaw. At kaugnay naman po sa pagtakbo ni dating Pangulong Duterte noong 2016, dapat bang pagsisihan ito, Attorney San, o kasama ito sa destiny ng dating Pangulo? Water under the bridge na lahat yan. Kaya nga sinabi ni Hinday, tapos na yan. Hindi na pinag-uusapan yan. Doon na tayo. Move forward na tayo. Move on na. Tumingin. Yan. At sa ibang balita naman, Attorney San, inihayag ngayon ng dating Defense Secretary na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda upang isampa ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaring tumayong broker si Senator Amy Marcos upang palitan ang Pangulo sa pwesto. Narito. Nahihirap yan. Bakit yung kapatid pa ang magiging broker? Di ba? Kaya nga sasabihin nga dito ni Attorney Panelo, tinan nyo pa, pakinggan po natin. Balita ni Almar Forzuelo. Nababalita mo na marami naman talaga nagpaplano ng file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of Napapansin naman kasi ng mga Pilipino na ang nangyayari talaga sa ating bansa.
Imbis na magbago, hindi nagbabago. Yung pagbabago ay paurong. Kumbaga dating sistema na naman. Lumala pa. Mas malala ngayon. Defense at ngayong senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya na pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami nang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din Kaya nga Kumbaga noon kay dating Pangulong Duterte, naramdaman naman natin talaga yung pagbabago. Ngayon, ang nangyari, nagbago rin, pero bumalik nga lang sa dati. Dati noon kay bago iwanan ni Noynoy Aquino ang gobyerno, talagang masama na noon. Ngayon, naging presidente si Digong, Tatay Digong, yun, doon nagbago. Naramdaman ng mga Pilipino ang pagbabago. Talagang yung ekonomiya, talagang yung mga safe na mga bata sa kalsada, nagbago rin. Pero ito ngayon, nagbago rin, pero bumalik sa dati. Kung ano yung nangyari kay Ninoy Aquino noon, bumalik, papunta pero mas malala ngayon. Mas lumala talaga ngayon. Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon man, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. No, eto pa. Talagang nagagalit na rin si Atty. Panelo dito kay Senadora Amy Marcos. Although hindi naman nagagalit, may patama talaga rito si Atty. Sal Panelo kay Senadora Amy Marcos. Pakinggan po natin. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos. Maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales Hindi, paano titindig? Sabi nga ni Senador Amy Marcos na wala siyang balak na kalabanin ang kanyang kapatid. Yun. na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pababa ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong Ayun nga kapatid niya magiging broker siya. May iba pang talagang hangarin yan si Senadora Amy Marcos. Yung ginagawa niyang hearing na yan, di ba sabi niya, hindi niya nga raw akalain na mabubulat-lat yung mga kung ano sasabihin ng mga resource person, hindi niya akalain yun. Ibig sabihin, parang kung hindi niya ini-expect yun, ano pa ang silbi ng hearing niya? Di ba? Ngayon, parang na-expose na siya. Gusto niya exposure, siguro. Gusto niya ng mapolitika ang hearing. Alang-alang sa talagang favoritis, hindi naman sa pabor pa rin pala talaga sa kanya ang gusto mangyari sa hearing. Eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo. Parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita ko sentiment. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal ang mga first swallow, SMNI News. Ayan po, Atty. Sal, ano po masasabi ninyo sa balitang ito? Paano magiging broker yan Pareho sila bagsak sa survey. Ang magiging broker lang kung mataas ang credibility mo. Tanggap ka sa dalawang sides. Pero Yan sa po. babae yan, wala, bagsak na siya Kaya nga, pinipilit niya na Bumabawi. ang image niya. Kaya nagkaroon siya ng hearing,
para Yan, yung mga hearing. makuha niya yung mga boto ng grupo ng Duterte. Pero wala nasira na yung credibility niya. Number one talaga dyan. Alalahanin po natin yung solid na boto ng Iglesia ni Cristo. Number one yan. Solid din na boto ng KOJC. Marami po yan. Yan din po. Tsaka, paano may impeach si BBM? Diba? Ang pinsan niya, speaker. Di syempre, paano ma-impeach siya ng mga congresswoman? Harang na agad ng pinsan niya. Sino ang impeachment na yan? Kung matatanda mo, Franco, itong programang ito ang unang nagpalutang ng impeachment. Ang programang ito ang unang nagsabi na yung ginagawa ng Pangulong Marcos Jr., kung hindi niya pa alam, ay ground for impeachment. Betrayal of the public trust. Matagal na natin sinabi, sa taon na yata sinasabi yan. Yes, Atty. Sal, gaano ka Matagal na. Hindi nakataka-taka na yan mabuo. Atty. Sal, tanong ng taong bayan is gaano ka posible daw? Aabot po ba kay Bongbong Marcos ang impeachment na ito? Ano pa sa tingin niya, Atty.? Lahat yan pwedeng i-file. Whether or not it will prosper is another thing. Kasi nga, ulit-ulitan natin sinasabi, it's a numbers game. So kung hawak ng mayorya, dismiss ka agad yan. But kaya rin nung sinabi ko, the fact alone na nang may nag-file ng impeachment, masamang propaganda laban sa'yo. May lalarawan kang unfit ka for your position. Gaya ng ginawa nila kay Dysart. At ito, sa kabila ng pahayag Puro yung ginawa naman nila kay Inday Sara, puro mga labag sa batas. Puro mga wala sa due process ang pinagagawa nila. 4 na beses na pasa ng impeachment, article of impeachment sa isang taon, 4 na pinasa. Tapos ang ipinasa pa yung pang-4. Dapat yung pinakauna nilang pinasa, yun yung diringgin dapat sa Kongreso. ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atty. Sal na hindi niya pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lumutang ang tila salungat na posisyon ng Malacanang. Sa isang liham na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Lunes, Marso 31 para kay Senate President Chis Escudero at Senadora Amy Marcos, malinaw na nakasaad na hindi makakadalo ang mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig dahil sa kanilang executive privilege. Ito po sa na to, no? Malinaw na niloloko talaga tayo. Nililin lang at nililito lang talaga tayo. Saan ba sumusunod to si Bersamin? Kanina ba siya sumusunod? Di ba sa Pangulo? Tapos ang sabi ni Claire, Attorney Claire na hindi makakadalo raw ang mga resource person. Sino ba ang pinanggagalingan? Talaga niloloko talaga tayo dahil malamang si Pangulong PBBM din ang nag-utos niyan. Dagdag pa niya, hindi dapat magkaroon ng kalituhan sa pamahalaan pagdating sa usapin ng transparency at accountability. Sa gitna ng issue, nananatili ang tanong kung ang direktiba ba ng Pangulo ang masusunod o may ibang kapangyarihang nagtatakda ng Pangulo talaga siya. Yun talagang dapat na masusunod. Hindi yan si Bersamin. Kaya nakakalito talaga. hakbang sa loob ng administrasyon. Ano po masabi niyo dito, Atty. Sal? Yan ang sinasabi ko, pag ang tagapagsalita, yung palengkera ng Malacanang ay walang access sa presidente, talagang mabubulilyaso. Siya ang nagsabi niya rin. Sabi ng palasyo, Si Atty. Claire. pipigilan ng presidente ang mga cabinet members na umaten. Nung isang araw yun, di ba? O ngayon, may bagong sinalungat May bagong labas na naman. Kaya ang problema. Kaya parang palengke yan. Ngayon, pagdating naman dun Sa palengke, dada ng dada. Palengke, sigaw na sigaw. bakit ganyan ang naging posisyon ng Malacanang. Kasi yan yung sinabi ko. Ang ginawa mo ay bali. Napakahirap talagang ipagtanggol. Magkakabulbul ka dyan. You will be creating your web of contradictions. Kaya hirap sila ngayon. And kaya yung OSG rin natin ay
nagbitiw. Attorney Sar, Sumuko rin. nahirapan din siya at ipagtanggol ang nasa gobyerno. No, kasi bakit nga naman ipapagtanggol mo? Ang hirap talaga ipagtanggol ang mga maling ginagawa. Hindi lang naman isang beses na mali ang pinagagawa ng gobyerno. Marami. Kaya maraming butas. Biro mo, sa dami ng butas na yon, lahat yung tatapalan mo. Kumbagay, itutuwid mo yung mga mali. Paano mo may pagtatanggol? Ang tatalino pa ng Supreme Court. Hindi yan basta-basta. Mga talagang bigating abogado yung nasa Supreme Court ang magtatanong sa'yo. Tapos, babaluktutin na yung mali ay gagawin mong tama. Ganun talaga sila. Samantala, Attorney, magpapatuloy ang suporta at pagmamahal ng mga Filipino community sa Osaka, Japan kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga nagawa nito sa Kaya po, Pilipinas. Narito ang sobra balita po. ni Sean Matsui. Grabe po dyan. versus Filipino workers ang kanilang patuloy na suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Yan po, Duterte talagang- at ang kanilang pagsisikap na ipanalo ang mga senatorial candidates na inendorso So, dapat talaga may panalo natin ang mga kandidato ni Pangulong Roa Duterte. Yung mga magiging senador na yan. Yan yung mga magiging magandang number para maharang ang impeachment ni Inday Sara. niya sa ilalim ng PDP laban. Sa pangunguna ng Filipino Empowerment Society at ng Filipino community sa Osaka, Japan, naging matagumpay ang isinagawang aktibidad sa Nishinari Kumin Center noong Linggo, Marso 30. Puno ng pasasalamat at suporta ang bawat isa para kay dating Pangulong Duterte. Ayan po, napanood po ninyo ang buong video at napakinggan natin ang bawat salita ni Attorney Panelo. At isa pa, napakinggan po natin ang boses at paliwanag ni Vice President Inday Sara at ang kanyang kapatid at anak ni Pangulong Roa Duterte na si Kitty Duterte. Diyan po, hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.